Magandang umaga po sa inyong lahat. Parang hindi ako sanay dito. Saan ba? Ito ba yung mic? Sanay ako magawak ng mic eh. Pero, pwede po ba akong humawak ng mic? Kasi medyo ninenervyos po eh. Ayan. Hello. Hello. Hi. Good morning po sa inyong lahat. Yan. Hiling ko po na tayong lahat muna ay mag-smile. Tulungan niyo po ako. Okay, kon sawadi. Ayan. Yun po yung good morning sa Thai. Kon means people. Sawadi ay morning or afternoon. Yun po yung kanilang ano. And sa pagpapalaot po natin ng ating maigsing devotion, I hope po na maging blessing po sa inyo. At yung maigsing testimony, maybe kasama na po din siya dito. Kung ano pong nangyayari sa Thailand. At alam ko po, kasama ko po kayo doon. Especially po sa prayer and support po ninyo sa akin. So, una po, tayo muna ay magsitayo. Ayan. Pakibuksan po natin ang ating mga Bible sa Jeremiah chapter 1 verse 5 at saka po John chapter 9 verse 4. Jeremiah chapter 1 verse 5 at saka po John chapter 9 verse 4. So, kung nandyan na po kayo, pwede pong pakibasa natin yung dalawang verse. Jeremiah chapter 1, verse 5. Okay, let's read all together. Before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Ayan. John chapter 9 verse 4 po. Okay, are you there? Let's read all together. Ready? Read. I must work the works on him that sent me while it is day, the night cometh when no man can work. So, gusto ko lang pong pasalamatan ng Panginoon sa privilege. Pero pray po muna tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa opportunity ito na pinagkaloob niyo po, Panginoon, sa amin. Salamat po, Ama, sa pribilehyo na kami po ay dinala niyo po dito sa church at mag-attend po, Panginoon, ng conference. Ama, tulungan niyo po, Panginoon, ako sa time na to, sa aking pagsasalita. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po ako ng right words sa time na to, Panginoon, na kayo po ang makita sa time na to, hindi po ang aking sarili. Handa lang po, Panginoon, akong magpagamit. Kipas o God na maging humble po, Panginoon, lagi sa inyo pong harapan. Salamat sa mga nandito, Panginoon, sa umaga pong ito. Patuloy niyo pong i-open, Panginoon, ang kanilang puso sa pagtanggap po, Panginoon, ng inyo pong salita sa oras na ito. Salamat sa inyo pong tulong. Salamat po, Panginoon, sa buong magdamag na patnubay niyo po, Panginoon, din sa amin. At salamat po sa mga tao na ginamit niyo po, Panginoon, para po, Panginoon, maayos ang conference na to hanggang sa matapos, Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon, at tulungan niyo din po, Panginoon, na maging patawarin niyo po kami sa mga nagawa po naming pagkukulang sa inyo upang po kaaya-aya po, Panginoon, kami na tumanggap po, Panginoon, ng inyo pong salita sa mga instruction niyo po sa oras na ito sa buhay po namin. Kung paano po, Panginoon, kami lugod at kaaya-aya na maglingkod po, Panginoon, sa inyo. Marami pong salamat. Kahit ang samot hiling at dalangin po namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so maraming salamat po. Yan. Kapkun ka. Yan. Yun po yung thank you sa Thai. Kapkun ka. Si Pastor Ed, ayaw niyang banggitin yun eh. Kapkun ka means thank you. Ayan. Yun po yung sa Thai. Okay. So, ngayon po, actually, talagang pinag-pray po, kasama po ito sa pinag-pray namin sa Thailand na yung conference na to. So, ang theme po is Woman After God's Own Heart.
Ayan. Gusto ko lang pong i-detalye po sa inyo yung sinabi po dun sa verse ng 1 Timothy chapter 2 verse 10. 'Di ba? Sabi po niya doon, but which becometh woman professing godliness with good works. Ayan. So, yun po yung parang pinaka doon sa ating theme ngayon. Pero dito po sa binigay ko po na text dito po sa Jeremiah chapter 1 verse 5, yung sinabi niya po dito na ayan, wait lang po yung I sanctify. Sabi niya, I knew thee. Yan. I sanctified thee, I ordained thee. Kung titignan po natin ito, 'di ba? Sabi niya, sa sinapupunan pa lang ng ina natin ay kilala na tayo, no? So, isang bagay po na masasabi ko po sa inyo, sabi niya doon, but which becometh woman. Nakuha ko po ito kay Sir Arnold doon sa discipleship namin before. Yung pag may pangalan doon na nakalagay, papalitan mo siya ng pangalan mo. No? Hindi, alam ko, hindi naman kasalanan yun kasi hindi mo naman binura yung Bible, sa isip mo lang, no? Pero sabi, but which becometh. Yung woman po doon, pwede mo po siyang palitan ng pangalan mo. So, dito po, wala po akong mababanggit sa inyo maybe na Bible character, kung sino yung woman po na yun. Pero isa lang po yung pwede kong sabihin sa inyo. Una po, syempre, pag anak ka ng Diyos ngayon, tinanggap mo siya sa puso mo. Yan, puso. Yan. So, puso, ngayon po ang pag-uusapan natin. Pag tinanggap mo siya sa puso mo, alam mo, ikaw yung woman after God's own heart. Pag hindi mo pa siya tinanggap, especially po sa bisita namin, ikaw ay magiging woman after God's own heart bago matapos ang conference na to. So ngayon po, kung tinanggap mo siya sa puso mo bilang tagapagligtas, ikaw ay kabilang sa woman after God's own heart. Yan. Pero tutunghayan po natin dito, sabi ng verse, ano ba ang nakapaloob doon? 'Di ba? Pag sinabing after God's own heart si David, 'di ba? Man siya So tayo po, maybe sa Bible verse na mababanggit ko po dito sa inyo, man, hindi woman. Kasi po, yung woman ay galing siya sa man. Di ba? Kinuha siya sa rib. Di ba? So, si Adan at saka si Eva, wala silang nanay at tatay. Create sila ng Diyos. Pero tayo, meron tayong nanay at tatay. Di ba? So, si Eve, wala po siyang nanay. No? Pero galing siya sa lalaki. Kaya nga po man di ba? So pero dito po matutunghayan natin bilang isang woman after God's own heart, ano po yung dapat nating gawin? Ayan. So alam po natin na finorm tayo ng Panginoon. Una-una po ginawa po 'yun ng Diyos, di ba? Ang Diyos, di ba, nung tinanggap natin siya sa puso natin bilang sarili nating tagapagligtas, binigay niya yung abundant heart. Ayan. Yung bang lubos na puso. Yun po ibig sabihin nun, love. Di ba, paano kaya pag walang pagmamahal ang Diyos sa sanlibutan? Ang ano doon, nasave ka kaya? Or hindi mo alam kung saan ka pupunta, di ba? So, I was saved. Sa akin personally po, tinanggap ko ang Panginoon when I was 11 years old. September 22, 1987, when I got saved. Ako po ay, ilang taon na nga ako ate? Ay, nakalimutan ko. No, I'm 37 na. Yan. So, 26 years ago, yan. So, ibig sabihin, kumbaga yung abundant love ng Panginoon ay nananatili siya hanggang ngayon sa akin. Hindi siya nawawala. So, ibig sabihin po, yun po ang ibig sabihin ng genuine love. Ang pwedeng makapagbigay po ng genuine love, maybe sa mag-asawa, yung asawa nyo. Maliban sa Panginoon, syempre, una ang Panginoon. Sa mag-asawa, asawa nyo. Pero sa amin, mga anak, parents namin, di ba? So, sa ngayon po, bilang isang anak ng Panginoon, paano mo i-spellingin o i-spell yung sinasabing love? Di ba? Sabi nila, love spell love, L-O-V-E. Pero, di ba, sabi natin, I love you, Lord. Di ba? Sabi natin,
Sa puso yun galing sa puso. Pero pag sinabi mong, I love you, Lord, wala ka naman ng time. Hindi ka nakakapag-soul winning, hindi ka nakakapag-pray. Is it genuine love? Hindi. So sa akin po, pag sinabing love, you have time. You spell love, T-I-M-E. It's time. Kasi, ang time, kahit sabihin mo, I love you, kung hindi mo ka naman nagbibigay ng time sa Panginoon, time sa family mo, di ba? Ang dami-daming family ang nasisira because wala silang time. May pera sila, pero wala silang time. Pero ngayon po, bilang isang pinili ng Diyos, anak ng Panginoon, woman after God's own heart, kasi tinanggap mo siya. Ano po ba? Tayo po, sabi niya po doon sa, ito po ay isa kong paboritong verse, doon po sa Isaiah chapter 43. Yan. Gusto ko pong buksan natin, Isaiah chapter 43 verse 4. Ayan, Isaiah chapter 43 verse 4. Sabi niya po dito, Isaiah chapter 43 verse 4, Since thou wast precious in my sight, thou hast been honorable, and I have loved thee, therefore will I give men for thee, and people for thy love. So sino po yung people for thy love? Tayo po yun. Di ba? Pinili po tayo ng Panginoon. So, sa ngayon po, bilang pinili po ng Diyos, woman after God's own heart. Alam niyo po ba na kailangan natin alamin. Yan, number 1 po, ang title po ng message ko po, na maigsing message ko po is, Woman after God's own heart. Ano yung papaluubin mo? O bakit ka iniligtas ng Diyos? Bakit ka nandito sa mundo sa ngayon? So, woman after God's own heart, as a woman after God's own hearts, number 1 po is, buksan po natin doon sa Ephesians chapter 5, verse 17. Nangangatog po. Ephesians chapter 5, verse 17. Bilang isang tinawag or bilang woman after God's own heart, kayo po yun at saka ako. Sabi niya dito sa Ephesians chapter 5 verse 17. Ito po sabi niya, Wherefore, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ayan, sa totoo lang po, sa amin ni Ma'am Evel kahapon ay hindi ko talaga namin maunawaan kasi po meron po kaming hindi, kumbaga yung schedule na hindi po inaasahan. Pero ito po yung nakita namin, sabi ni Ma'am Evel sa akin kagabi, Ma'am, kalooban ng Panginoon na ikaw yung una. Panginoon, salamat at ako ang una. Kasi kung ikaw ang una, ibig sabihin po nun, hindi ka mauubusan ng sasabihin kasi pag huli ka na, ubus na, di ba? O, tingnan mo sa pagkain, pag kumakain ka, tinik na lang ang kanila di ba? O, sa'yo ang una, di ba? So, yun po yung blessing. So, ngayon po, number 1 po is, understand, being as a woman of God's own heart is understand God's purpose. Kailangan mong unawain yung purpose ng Diyos sa buhay mo. O ikaw, sabi ko nga sa mga bisita mo namin, bakit po kaya may naghirap? O bakit po kaya inimbita po kayo namin? O may nag-imbita po sa iyo? Bakit po kaya? Alam niyo po, may plano po ang Panginoon sa inyo. Una po, ano ba yung plano ng Panginoon sa mga bisita namin, sa mga faithful na nandito ngayon, faithful members, meron pong purpose ang Panginoon. Pag sinabi pong understand God's purpose is parang close to conclusion na yon. Yun na talaga yun. Yun na yun. No? Pero ang kailangan mo lang is unawain mo. Now, paano ang kailangan mo? Kailangan mo yung pusong mapang-unawa. Eto, sa totoo lang, minsan, sabi ko nga, pagka siyempre, sa area noon, may mga nagre-reklamo. Ma'am, ganito. Sabi ko, alam mo, pasalamat ka kasi ikaw yung nang-uunawa. Hindi ikaw yung inuunawa. Mahirap kaya yon, di ba? Mas masarap yung ikaw yung nang-uunawa sa tao kaysa yung ikaw yung inuunawa nila. Ano po? Kaya, una po,
ano ba yung purpose ng Panginoon? Understand God's purpose. Sabi niya po doon sa 5 verse 17, the will of the Lord is. So letter A po is, sabi niya po doon, glorify God. Philippians chapter 1 verse 12. Pag sinabi pong anak ka na ng Diyos, understand God's purpose, letter A is, number 1, A, glorify God. Paano po mag-glorify po ang Panginoon? Yun po ang purpose ng Diyos kung bakit ka na-save. Kung bakit ka dinala dito. So una po, mag-glorify mo yung Panginoon. Yan. Philippians chapter 1 verse 12. Ang sabi niya po doon, furtherance of the gospel. Ayan. So ibig sabihin po, katulad po yung mga bisita namin, yung mga nag-invite sa inyo, ibig sabihin po, ginawa po nila yung part nila para mag-glorify nila ang Panginoon. And letter B, hindi lang po yun. Understand God's purpose, being a woman after God's own heart is, sabi niya po doon sa Philippians chapter 2, verse 9 to 10. Ayan. Gusto ko pong basahin po ito kasi maganda po siya. Philippians chapter 2, verses 9 to 10. Sabi niya po dito, wherefore God also hath highly, which is above, exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow, of this in heaven and things in earth and things under the earth. Sabi niya po, verse 10, sabi niya, kailangan pong mag-give ng honor. Pag sinabing honor, hindi lang po glorify, but honor. Diba? Sino lang po ba yung binibigyan ng honor? Diba? Minsan, yung matatalino, yung mga, diba sa school, binibigyan ng honor. Honor A, sa academy, honor A, honor B. Ayan. Pero, sa atin po, bilang woman from God's own heart, gumagawa tayo ng bagay not to honor ourselves, but give honor to the Lord. Sabi po niya dyan, sa verse 9 and 10, sabi niya, highly exalted him. Who is he? Only Jesus po. Hindi po yung sarili natin. And letter C po, para maunawaan po natin yung purpose ng Panginoon sa buhay natin, glorify God, honor God. And number 3, letter C po, dun po sa Ephesians chapter 3, verse 16 and 17. Ephesians chapter 3, verse 16 and 17. Ito po ang sabi ng Bible. Sabi niya, that He grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might by His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your heart by faith, that you being rooted and grounded in love. Pag sinabi pong grounded, ba? Pagka ikaw ay humawak dun sa kuryente, tapos, di ba? Parang nag-ground ka. Alam niyo po, yung pag-unawa natin sa kalooban ng Panginoon, kailangan po grounded and rooted. Sa isang puno po, pag wala siyang root, palagay nyo, mabubuhay siya? Hindi. So ngayon po, magiging grounded and rooted po tayo sa pagmamahal na galing po sa Panginoon. So, sabi po ng Bible is, hindi po yung dito sa mundo, di ba? Minsan, sa totoo lang po sa Thailand, medyo medyo ang buhay angat kaysa Pilipinas. Pero sabi ko nga, Panginoon, wag niyo po akong hayaan na masilaw sa mga, kasi doon po talagang masasabi ko po sa inyo, mas po doon, masarap po ang buhay doon, masarap ang pagkain, especially. Pero, sabi ko nga, hindi ito yung kailangan na unahin mo, kundi talaga yung pagmamahal mo sa Panginoon, especially yung kaluluwa na napapahamak. So, yun po yung number 1. As a woman, after God's own heart, understand God's purpose. Letter A, glorify God, give honor to the Lord, and grounded. Now, letter C, and rooted in love with Him and not in the world. So, ikaw po ba yon? Yung number 1 na yon. Number 2 po, bilang isang pinili po ng Diyos, woman after God's own heart,
Sa Romans chapter 1 verse 4 po. Yan. So Romans chapter 1 verse 4, ito po yung number 2 na papag-aralan natin. Sabi niya, Romans chapter 1 verse 4, sabi niya, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection. Tama ba ako? Romans chapter 1 verse 4, by the resurrection from the dead. Ayan. Sabi po dito, I declare to be the Son of God with power. So number 2 po, sabi po is unite God's power. Pag sinabing unite, makiisa. Paano kaya kung hindi ka nakaisa sa Holy Spirit sa ngayon? Palagay mo, save ka ba? Paano kaya kung wala kang pusong pagtanggap? Save ka ba ngayon? Hindi. Alam ko hindi. Ako rin, hindi ako saved. Pag hindi ako nakapag-unite, unite means magkaisa at magsama. Diba? Nakayelo nga ako ngayon. Hindi. Sa totoo lang, makikipag-isa. Saan tayo po makipag-isa? Una pong nakipag-isa ay ang Diyos Anak. Saan siya nakipag-isa? Sa Diyos Ama. Diba? Siya yung namatay sa krus. So, ngayon po, number 2 is unite God's power in your life. So, ibig sabihin, tandaan po natin, kung wala po yung power ng Panginoon, wala po tayong magagawa. So, pag sinabi pong unite is come together, siyempre alam na po natin. So, sa bawat isa po sa atin, papaano, yang katulad po, si Ma'am Evel, siya yung coordinator. Paano kaya kung yung mga kasama niya, hindi, yung bang kanya-kanya, di ba? Halimbawa, number 1, letter A, papaano ka maka-unite sa power ng Panginoon? Letter A is the word obedience or obey. Di ba? Sa personal po na buhay ko, nasubukan ko po ito po ay proven ka na. Pag ikaw ay maging masunurin bilang isang anak ng Panginoon, hindi ka niya ipapahiya. Sabi niya po dito, Philippians chapter 2 verse 8. Sabi niya po dito sa Philippians chapter 2 verse 8, sabi niya po dito, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So una po, ang Diyos, siya po yung unang nag-obey saan? Sa cross. Masasabi ko po sa inyo, pag ang isang tao ay obedient po siya, never po siyang mapapahamak. Never po siyang magiging risky yung buhay niya. So, sa akin personally, naranasan ko na po yun. Nakita ko po yung, sabi nga lagi na naririnig ninyo, obedience is the key of all God's blessing. So, sa bawat isa po sa atin, number 1, letter A, paano tayo makapag-unite doon sa power ng Panginoon sa atin? So, we need to obey. Letter B is, sabi niya po doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 10, di ba? Sabi niya, but godliness, sabi niya, but which becometh woman professing godliness with good works. Letter B po is, we need to obligate ourselves. Paano mo i-obliga yung sarili mo? Diba? Sabi niya, doing good works. No? Sabi niya, i-obliga mo yung sarili mo, ayos mo yung sarili mo, doing good works. Hindi yung pasaway. Yan, sorry po Hindi mo kailangan maging pasaway. Dapat po, sabi, good works. Kasi anak ka na ng Diyos eh. Ang bunga ng godliness is good works. Tandaan niyo po, ang bunga ng godliness is good works. Hindi pwedeng gagawa yan ng mabuti kung yan ay, hindi siya maka-Diyos. No? So, ibig ko sabihin po, sabi niya doon sa James chapter 1 verse 22, di ba? Pag sinabing godliness, good works, ano ba yung napapaloob doon? Especially po yung prayer. Sabi nga imbis magreklamo ka sa mga activities sa church, sa ganto, ang dami-dami naman, especially sa pananamit, ano ba naman yan? No, what you need is to pray. Mag-pray ka lang sa Panginoon. I-obligate mo po yung sarili mo para mag-pray. Panginoon, tulungan niyo ako. Bigyan niyo ako ng puso na masunurin para magawa ko ito. So, letter A is obedient. To unite God's power is to have obedient heart. Obligate yourself. And letter C po, sabi niya po doon sa 1 Corinthians 14:40. Alam niyo po yun, di ba? Ano ba yun? Let all things be done decently and in order. Pag sinabi po na unite, ibig sabihin po, i-order mo yung step
Parang kasama din yun dun eh. Hindi pwedeng pag humakbang ka dun sa unang hakbang, di ba? Bago ka pumunta, makarating sa pangatlong hakbang, punta ka muna dun sa una. So, you need to order. O order po natin yung steps natin. Sabi niya, let all things be done. Kaya nga po yung mga binigay ng Diyos na authority sa atin, especially the man of God, sila po yung pinakamalaking halimbawa para ma-order natin yung step natin. Yan. So sa ngayon po, yung mga bisita namin, salamat po dahil nandito kayo, pinaunlakan nyo po yung paanyayahan namin. Okay, number 3. Yan, malapit na po. Alam ko excited kayo nangyayari sa mission, pero mamaya po, maririnig nyo po siya. Number 1 po is understand God's purpose in your life. Unite God's power being as a woman after God's own heart. And number 3, ito na po yung Psalms chapter 119 verses 1 to 3. Yan. Psalms 119 verses 1 to 3. Ito po yung number 3. Sabi niya po dito, Psalms 119 verses 1 to 3. Yan, sabi niya po dito, Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. Blessed are they that keep his testimonies and seek him with the whole heart. Sabi, they also do no iniquity, they walk in His way. So number 3 po is, undefiled God's perfect plan. Yan, in your life. Pag sinabi pong undefiled, di ba, wag mong dungisan. Yung perfect plan ng Diyos sa'yo. Alam niyo po mga kapatid, lahat po tayo may perpektong plano ang Diyos. No? Hindi mo ibig sabihin po na, ay ganito lang po ako, ito lang po ako. No. Merong perfect plan po ang Panginoon. Anyway, actually dapat po ang session ko po ay mamaya nga pong hapon. Pero may plano po ang Panginoon. Ito po yung perfect plan ng Panginoon para magsalita po ako sa inyo ngayon. Sa umaga, ako yung first session. So, undefiled God's perfect plan. So, ibig sabihin po, yung as a son of God, God's way is always perfect. Alam natin yun. Kilala natin si Daniel, di ba? Si Daniel, hindi, kumbaga, yung sarili niya, hindi niya talaga dinefile. Undefiled. Pag sinabing undefiled, huwag mong dungisan. No? Huwag mong dungisan yung kalooban ng Diyos para sa buhay mo. Undefiled God's perfect plan in your life. Letter A po is number 1, sabi niya po dun sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20, di ba? Yung katawan, yung puso natin, yung katawan natin, ay templo siya ng Holy Spirit. At sabi niya po dun sa verse 3, di ba? Keep His testimonies. So, ibig sabihin po, para maiwasan mo po na madungisan. Maiwasan na madungisan yung buhay mo. Yung plano ng Diyos sa buhay mo. Letter A is, keep your testimonies pure, clean. Keep your testimonies pure, good, and clean. Kasi alam po natin na ang body po natin ay templo lang po yan. Yan po ay templo ng Holy Spirit. Okay, letter B. Ayan. Hindi lang po yon. Undefiled God's perfect plan. Letter A is, keep your testimony. Letter B is, sabi niya po doon sa Deuteronomy chapter 27, verses 30 and 31. Ayan, ito po, bilang isang anak ng Diyos, especially po pag matagal ka ng Kristiyano, at hindi mo po ito ginagawa, meron pong, dinudungisan mo po yung kalooban ng Diyos, yung plano ng Diyos sa buhay mo. Deuteronomy chapter 27, sabi niya po dito, 27 verse 30 and 31. Ang sabi niya po, tama ba ako? Mali yata. Deuteronomy 27. Mali. Hindi ko siya na-review. Pero ang nakapala po doon is sabi niya, pagka hindi mo binigay yung ikapo, ma'am, tulungan niyo nga ako. Yung sabi niya doon, bibigyan ka ng 5%. Deuteronomy
Ayan. Pero mamaya siguro makikita ko siya. Letter B is, keep or give your tithes. Ayan. So, letter A, to undefiled God's perfect plan is keep your testimonies. Letter B is give your tithes thoroughly. Ayan. So, ibig sabihin, bilang isang anak po ng Panginoon, matatakil po natin dito yung giving. Ibig sabihin yan, bilang isang mga babae, sometimes po, 'di ba? Minsan nagpa-panic buying tayo, pero isang bagay po na masasabi ko po sa inyo, pag binigay po natin yung ikapo natin para sa Panginoon, mas lalo po niya tayong i-bless. Now, meron po ako ditong isang quotation, sabi niya, if God bless you materially or financially, hindi ibig sabihin po nun na mag-increase ka ng standard of living mo. Diba? Bibili ka ng ganito, bili ka ng ganito, bili ka ng ano, pero hindi mo naman ini-increase yung giving mo, baliwala po yun. So, ibig sabihin po, if God bless you materially or financially, it means we must increase our standard of giving, not our standard of living. Ayan. Alam niyo po, dun sa Thailand, sa totoo lang po, masarap ang buhay doon. Mura ang pagkain. Kaya nga po tumaba ako ng ganito eh. Mura ang pagkain po doon. Sabi ko nga kay Ma'am Evel, yung mga fruits po doon, ang lansones po doon, 10 lang. 1 kilo. Mas matamis po dito. Yung, yung rambutan, yan, minsan pinapamigay na lang doon. Ibig sabihin, yung mahal dito na prutas, yung yung mangustin. Ang mahal-mahal dito, grabe doon po, 10 baht lang. It's equivalent ng 13 pesos lang ang 1 kilo. Sa Shopwise, pumunta ako 180, 190, pagkamahal-mahal Pero talagang mura po doon. Lahat po ng pagkain po doon mura. Ang cost of living po nila mura. Pero, hindi ibig sabihin po noon na dahil mura, hindi ka na magtitira ng para sa Panginoon. Dapat po magtitira ka ng para sa Panginoon. Yan po yun nga po yung tithes mo, dapat hindi mo yan nagagastos. Kasi, pag hindi mo yan binigay sa Panginoon, talagang babawiin niya yan. So, pag hindi mo yan binigay sa Panginoon, yung offering mo, yung tithes mo, ibig sabihin po na nadudungisan mo ang plano ng Diyos sa'yo. So, ikaw, gusto mo bang dungisan yung plano ng Diyos sa'yo? Sa akin, kahit pumaliit lang yan, kaunti lang yan, basta ibigay mo sa Panginoon. Eto lang 10 baht, 10 peso, pasensya na, baht, peso, yan, 10 peso lang to Hindi, saan ba nag-uumpisa ang malaki? Di sa maliit. Okay? So, letter C. Undefiled God's perfect plan in your life is, letter A, keep your testimonies pure and clean, or good, and give your tithes thoroughly. Sabi niya po dito, letter C is, tough times, when you are in a tough times, get closer to God. Ayan, sa mission po, marami po akong tough times doon. Sa totoo lang, sa 3 years ko na po sa mission, una po, syempre namimiss ko ang CBBC. Pero dahil po nandun yung panawagan, kailangan mong manatili. So, tough times po yun. Pangalawa, malayo po ako sa pamilya, nag-iisa po ako. Kasama ko ang Diyos. Pero syempre, sa family, nag-iisa ako. Now, tapos dun po sa church na nag-adapt sa akin, hindi po katulad ng church natin dito. Medyo, kung sabihin sa belt, medyo maluwag ka. Maluwag, hindi masyadong mahigpit. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung darating man yon, tough times sa buhay mo, James chapter 4 verse 8. Gusto ko pong buksan natin doon. James chapter 4 verse 8. Ano po yung dapat nating gagawin pag dumating po yung tough times sa buhay natin? James chapter 4 verse 8. Ang sabi niya po dito, draw nigh to God and He will be draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts,
ye double-minded. So, ibig sabihin po, pag merong tough times kasi, pag sinabing tough times, yung bang hirap ka na, parang ayaw mo na. Dumating po sa point sa buhay ko na ayaw ko na. Panginoon, uwi na ako sa Pilipinas. Kasi, especially po pag makipaglaban ka sa doctrine. Kasi doon po sa Thailand, sa tinirhan ko na church, is alam ko Baptist, Bible Baptist, kaso nga lang po hindi. Now, Sunday school teacher po ako doon po sa sa adults sometimes and sa young ladies. Nung ituturo ko na po yung Baptist distinctive, yung Trail of Blood, meron pong staff doon yung pastor, sabi niya, "Ma'am, wag mong ituro yan. Papagalitan ka ni pastor." Ko, "Ha? Bakit?" Kasi hindi naniniwala siya dyan eh. Sabi ko, "Ha? Anong gagawin ko?" Sabi ko sa kanyang ganon. Pero talagang ang ginawa ko, kasi malayo naman si pastor, "Panginoon, sorry hindi ko siya sinunod. Pero kailangan kong ituro ang tama eh." Talagang itinuro ko. And naghihintay naman ako na sisitahin ako ni pastor. Hintay talaga ako. Upo ako dun sa may kitang-kita niya. Na siguro, sabi ko, inaasahan ko, may magsusumbong, may ganon. Ay, wala naman. Di ba, sa atin, sa pananamit, ayaw na ayaw din nila yung matatakel, yung wag kang magpantalon, ganon. Kasi, mismo, yung niya kasi, yung asawa niya, nagpapantalon. Sasabihin, "Ma'am, wag mong sasabihin yan. Gusto mo bang ma-kick out dito?" Sabi nga, "Okay lang. Basta, kumbaga, tumayo ka talaga." Na, dumating sa point na talagang, "Panginoon, ayaw ko na, hindi ko kayang yung prinsipyo na nasa Bible." Kasi nasa Bible yun eh. Pero ang pinag-pray ko na, "Panginoon, ang gagawin ko lang po is mag-pray, susunod sa inyo sa Bible." And pinag-pray ko po na hanggang sa umalis nga po ako doon, by the grace of God, kung manatili ka po sa standard sa Biblia, bibigyan ka ng Diyos ng panibagong power. Sa ngayon po, kilala nyo nga po si Sir Dylan. Siya po yung pinadala ng Panginoon doon para maging maayos po yung Christian Bible Baptist Church Thailand Outreach. So kayo po, ang hiling ko po sa inyo, during tough times sa buhay nyo, tumayo kayo, hiling kayo sa Panginoon. Dumating din po sa point sa buhay ko na nakaharap ako sa computer. Kasi doon po, walang wala silang afternoon service. May live stream eh. Tapos sabi ko, nakaganon ako. "Panginoon, ano bang ginagawa ko dito?" Tapos tumutulo na yung luha ko. Pero, yun po ang plano ng Panginoon eh. Dadanasin ko yung ganong paraan para maging firm ako sa spiritual life ko. And through that po, dahil nanatili, sa ngayon po, alam nyo po, yung Thailand Outreach po, at kasama ko po kayo doon. Ngayon po, yung first Sunday namin, nag-attendance po kami ng 12. Hanggang afternoon service, 10, 8, ganun na po. Kasi diretso na po yung afternoon service, morning, afternoon, and prayer meeting. So yun po, ang nangyari po is, yun, by the grace of God, kasama ko po kayo doon sa panalangin, nandun po yung power talaga ng Panginoon. And ngayon po, meron na po kaming 6 months po doon. Yan, 6 months po na talagang makita mo yung power ng Panginoon. Ngayon po, meron na pong, by the grace of God, may isa nang nabaptize. Yan, bunga po siya ng Facebook. Nag-start po kami ng communication ng Facebook. And through that, nag-meet po kami sa bayan ng Bangkok. Mismo, hindi ko siya kilala. Lang talaga. So, na-save siya, nagpabaptize po siya. Ngayon po, sa ngayon, meron na po kaming 2 ulit na candidate for baptism. Yun po yung blessing. Paano pag umalis ako? Paano pag nag-retaliate ako dun sa sinabi nila? Ano kayang nangyari? So, ang hiling ko po sa inyo is, para hindi natin madungisan yung plano ng Diyos sa buhay po natin, is, ibig sabihin po, during tough times, tumayo po tayo. Huwag po kayong mag-quit. Huwag tayong mag-quit. Kasi plano po yun ng Diyos para iparanas sa'yo. Okay? So, sige lang, kipon ka lang. Huwag kang manghinawa, nandiyan ng Panginoon. Okay, so number 1 po, as a woman after God's own heart, understand God's purpose para mag-glorify mo siya, give honor, grounded, and rooted. Letter number 2, unite God's power
Paano tayo makapag-unite? Obey. Obligate yourself and order your step. Number 3 is undefile God's perfect plan in your life is keep your testimony para hindi natin dudungisan. Especially, number 2, letter A, bigay po natin yung offering natin. Kasi alam niyo po, yung tithes and offering ninyo, malaki po ang nagagawa. Sabi ko nga po, paano kaya kung walang churches na nagbibigay sa mga missionaries, katulad ko? Alam niyo po, sa totoo lang, ayan, si Ate Flor at saka ang nanay ko, nakapunta po sila doon. Doon po sa Barandilla. Kasi meron po ako doon kinat na ganito yung tubig ng Coke yata yun. May tanim po ako doon ng ampalaya. May tanim ako na ano pa yun ate? Basta ampalaya at saka ano ba yun ate? Yung ayan. Basta alam nyo na, bahay kubo. Ayan. So sabi ng nanay ko, kasi si nanay, parang yun kasi yung birthday niya, that time birthday din ni ate. Kunin ko to. So, ibig sabihin po, pagka kailangan ko ng gulay, namimitas lang ako to, nilalagay ko sa noodles. Yan, si nanay, nung nagdala siya ng daing doon, pinakuluan niya yung daing, tapos nilagyan niya ng ampala. Wow, sarap talaga. So, ko, Nay, salamat. Ibig sabihin po, luya pala, luya. O, di na kami nagbibili ng luya. Ibig sabihin, kasi minsan po sa mission field, hindi ibig sabihin po na maalwan ang buhay mo. Contentment ang kailangan po. Sa mission field, hindi mo kailangan po yung convenient. What you need is contentment. Alam mo na tinawag ka ng Panginoon dyan, huwag kang magreklamo. And personally po sa akin, masaya ako sa mission field na pinagtawagan ng Panginoon sa akin. So, ngayon po, minsan gusto kong i-treat yung sarili ko kasi na kami doon sa bahay, 5 kami. 5 kami, siguro, malaki na yung kwarto ni Ma'am Clay. 5 kami doon. Yan, may kasama kaming isang lalaki. Hindi, kasi yan ni Pastor naman, magtatrabaho na siya, so doon muna tumuloy for how many days sa bahay. So, parang, syempre, sa pagkain, sama-sama kami. Yan. Pero minsan, parang gusto mo na rin, kasi 2 years parang 2 years na hindi ako umuwi. Parang gusto mo mag-unwind, so labas ako. Minsan dadan ako sa 7-Eleven kasi parang gusto kong i-treat yung sarili ko, ganon. Tapos, ang paborito kasi is Yakult. Masarap ang Yakult doon. Yung Yakult na ganito ay 10 ba? 20. Yan. Ganito kalaki, 20. Ayan, ganito na kalaki Yakult, 20 po. So sabi ko, kung ibibili ko ito, sabi ko ganon, kung ibibili ko to ng Yakult, sabi ko, kasi 20 na lang kasi parang eager akong iinom kasi 1 month na hindi ako umiinom Pero pag ibili ko to, wala na kaming pangkain, 5 kaming magugutom. Sabi kong ganon. So, what you need is, sige, mo na, bili na lang ako ng tinapay para lahat sa amin. So, ibig sabihin po, sa mission, ay makikita mo yung provision ng Panginoon, yung power niya. Kaya, alam niyo po mga kapatid, kung tough times ang pag-uusapan, ay wala na yung mission doon. Walang mission na pwedeng mangyari doon. And through your prayers, syempre. Okay, so, number 4 is, as a woman after God's own heart, anong oras ba ako matatapos dito? Ayan. Kasi 9:20 ba? 10:20. Sorry, Thailand pala to. Thailand clock. Okay, and faith God's promises. Ayan, number 4, yan, second to the last na po. And faith God's promises. Ito na nga po yung pangako ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 9, verse 16. Yan. To 18. 2 Corinthians chapter 9, verse 16 to 18. Ang sabi niya po dito, tama ba ako? 2 Corinthians chapter 9. Wait lang po Ayan. 1 Corinthians, I think. 1 Corinthians chapter 9. Ayan. 1 Corinthians chapter 9, verse 16 to 18.
Sabi niya po dito, what is my reward then? Verily that when I preach the gospel, I make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel. For though I be free from all men, ye have I made myself servant unto all, that I might gain in the more. Doon po sa verse, dinervyos na to. Okay, ibig sabihin po, pag sinabing, sorry po nagkamali yung ballpen eh. 2 Corinthians nga yata yun, 9, verse 6. Ayan. Pag sinabi, 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Ayan, sorry po. Verse 6 to 8. Sabi niyo po dito, but this I say, he that which soweth sparingly shall reap also sparingly, and which that soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according is that purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward unto you, that always having sufficiency in all things, be abound to every good works. So number 4 po, there is unfeigned God's promises. Pag sinabing unfeigned, hindi po nagbabago. Hindi po pa bago-bago. Alam niyo po, ang mahirap sa mga Thai people, sa mga tao doon sa Thailand, nagbabago-bago po sila, mabilis silang magbago. Kahit po yung rule. Alam niyo po yung rule doon, every 3 months, iba. Halimbawa, ngayon, bawal pumatay. 3 months yun. After 3 months, pwede nilang baguhin yun. Pwede nang pumatay. Hindi, ganun po sila. At kahit po ang Thai people, pag sinabi pong save na, hindi naman po sa parang mahirap magtiwala sa kanila. Pero, alam niyo po, mababait sila. Sobrang bait nila, grabe. Kaya po, ang isa kong nakita doon sa Thai people, hindi mo sila kailangang turuan ng giving. Kasi kusa silang nagbibigay. Alam mo doon sa isang church na napuntahan ko, Filipino pastor, pero Thai talaga yung member. Alam mo, ang blessing sa kanya, meron naturuan sila about giving. Ibig sabihin, nag-preach yung pastor about giving. Tapos, nung nag-preach siya, ganito. Alam nyo, nag-donate siya, nagbigay siya sa church ng, I think, 1.5, nasa 2 hectare. Yan, binigay niya. Ngayon, pinatayuan na nila ng building. Sa offering nila, sabi ni pastor, sinishare nga niya, kasi Filipino, nagkakaroon kami ng fellowship dun eh. Talagang, siya din yung, kumbaga talaga maano sila, sa giving. Giver sila. Pero, mabilis magbago talaga ang isip nila. Pero hindi naman sila nagbabawi. Diyan ba? Iyon na yan. Ay, ayoko na sa'yo, akin na ulit. No. Hindi sila ganon. Talagang pagbigay-bigay. Kasi, isang way pala yon, pagka mapagbigay ka, mabait ka, bababawasan ng kasalanan mo, at pupunta ka na sa langit. Yun sa kanila. Anyway, ang Diyos nila doon, syempre alam natin si Buddha. Pero marami na ng mga Thai people na mga nakakakilala na talaga na sa totoong Diyos sa ngayon. So, alam niyo po, may unfeigned God's promises sa'yo at sa akin. Sabi niya po doon sa Philippians chapter 4 verse 19, di ba? Ito na po yung sinabi ko sa inyo. Sabi niya, but my God shall supply all your needs. Ano ba yung unfeigned? Isa pong unfeigned na hindi nagbabago, na pangako ng Diyos sa woman after God's own heart, kayo po yun at ako, is God's provision. Yung provision ng Diyos, o sa akin, sa totoo lang, ang provision ng Diyos hindi talaga nagkulang. Minsan lang po, doon sa Thailand, medyo bago, dumami po kami. Tapos, yun nga po, pagka marami, sa prayer meeting, marami-rami na po kami. Minsan, 10, 9, ganon. Tapos, especially po katapusan na, medyo nahihirapan po kami pagkatapusan eh.
Hirap na hirap talaga po kami pagkatapusan. Lalo na pag prayer meeting namin, nagkataon na mga 25 or 30, ganun. Parang ang hirap na hirap kaming mag-ubos talaga ng pagkain dun. Grabe talaga, kasi dala sila. No? Hirap na hirap kayo. Kasi doon ang pizza, o gutom na kayo, no? Hindi, may break time mamaya. Yung pizza po, nakalaki ng yung pizza na parang electric fan, buy one, take one po, 200 lang yun. Ayan, so, may free na manok pa, may free na spaghetti. Talaga minsan, ay wala kaming ref. So, sayang. Hindi pwedeng mamigay eh. Sabi ko sana, doon na to sa Pilipinas, sa Bible student, malapit lang. Layo eh. Parang nangihinayang po kami na itapon yon. So, anong gagawin namin? Hindi ubusin. Sayang eh. Kaya nga, si Sir Dylan, kami doon, sobrang taba na po namin. Lalo yung mga kasama ko, especially, talagang kasi sayang eh. Eh di kami na lang tataba. Yeah, so unfeigned God's provision. Letter B is unfeigned God's protection. Hindi po nagbabago yung protection ng Diyos sa buhay natin. No? Sa akin po, yun nga po sinishare ko sa inyo sa mission, hindi nagkulang ang Diyos sa akin. Siyempre po nandyan po yung prayer po ninyo. Kasama ko po yun. And preservation. Unfeigned God's preservation. Ang isang anak ng Diyos, ang woman after God's own heart, lagi pong nakaakibat yung preservation sa kanya. Tandaan niyo po, sa mga bisita din po namin ngayon, preserve din po kayo ng Diyos ngayon. Kasi kasama po kayo namin. Andito po kayo para makasama po. And the last one po. Ito na po yung pinaka-last. Kasi 1 hour na po ako dito. No? Okay, last. Number 1 is understand God's purpose, unite God's power, undefile God's perfect plan, unfeigned God's promises, and the last one is uphold. Pag sinabi pong uphold, is pag sinabing support, or para bang, ito ang kamay ng Diyos, God upholdeth us. Yan, di ba? Uphold God's promotion. Alam niyo po, sa isang woman after God's own heart, ang lagi pong gusto ng Diyos is promotion. Hindi po yung demotion. Ayaw niya po yun. Bilang isang, di ba? O yung mga nagtatrabaho, di ba? Yung mga nagtatrabaho siguro dito, gusto nyo lagi promote. Doon po, lagi pong may promotion doon sa Thailand. Ang promotion po doon sa school, especially pagka Filipino or foreign teacher ka, medyo malaki ang sweldo mo. Malaki. Ang pinaka-minimum doon is 18 pesos pataas na yon. Nasa 60,000 baht, 50,000 baht. Malaki ang ng mga foreigner doon. Pero sabi ko nga minsan, trabaho na kaya ako. Joke lang. Hindi. Mga ibig sabihin, malaki talaga. Kasi lagi nilang promote, lalo na pagka matalino ka, may degree ka, education ka, nako. Grabe doon. Pero, alam nyo, sa atin, bilang isang anak ng Panginoon, hindi natin kailangan yung promotion ng mga tao sa atin. Promotion ng Diyos ang kailangan po natin. So, di ba sa company, pag gusto mong ma-promote, o suportado ka doon sa sinasabi ng boss mo. Lagi kang nag-overtime, lagi kang nag-volunteer. Anong gagawin? So, ibig sabihin po, sa atin, woman after God's own heart tayo, sino ba ang boss natin? Ang Diyos po. So, ibig sabihin po, sa bawat isa sa atin, ma-uphold po natin yung promotion galing sa Panginoon. So, para ma-uphold, paano natin ma-uphold yung promotion galing po sa Panginoon? Sabi niya po dito, 1 Peter chapter 3 verse 4, ornament of quiet spirit. 1 Peter chapter 3 verse 4. Gusto ko lang po itong basahin. Doon po sa theme din po natin. But godliness. 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3 verse 4. Sabi niya po dito, but let it be the hidden man of the heart in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and a quiet spirit, which is in the sight of God great price.
So, ibig sabihin po, kung gusto po natin yung promotion na galing po sa Panginoon, we need to seek holiness. Maging banal po tayo sa Panginoon sa harap niya. Ornament of quiet spirit. Kasi woman, after God's own heart Hindi mo, sige, sabihin ko sa'yo, hindi ka magiging maayos sa lahat. Tignan ko nga, kung lagi kang nagiging disobedient, ano mangyayari sa'yo? Walang papansin sa'yo, di ba? Laging demote. Ang gusto ng Diyos is promotion. Hindi demote. No? So, letter A, uphold God's promotion. Uphold it God's promotion is letter A, seek God's holiness. Sabi niya doon sa verse chapter 3 verse 4, sabi niya, di ba, which is in the sight of God with great price. Ornament or quiet spirit. Okay, letter B is James chapter 4 verse 10. Ano po yung kailangan para mapanatili natin yung promotion ng Diyos o para ma-promote tayo? We need to stay humble, no? Pag nag-stay ka pong humble lagi sa Panginoon, ang tendency po ay lagi kanyang itataas. Hindi ko pwedeng mataas tapos taas. Hindi. Ang tendency pag mataas ka is ibabagsak ka. So kung darating po sa point sa buhay natin na tayo ay medyo makita natin, yun nga po, natutuwa po ako dito sa kanta na sabi niya po dito, di ba, sabi niya dito, service. Pag sinabing hands that reach out to do service. Pag sinabi hands that reach out to do service, ibig sabihin, that's humility. No? Sino ka man, ano man ang pinag-aralan mo, kailangan pong maging humble. Kasabi ko nga po, Panginoon, hindi naman po karapat-dapat na magsalita doon. Pero dahil alam ko na anak niyo ako, gawin ko yung part ko, kung ano yung maging blessing sa mga kababaihan na binigay niyo sa akin na message ngayon. So, letter B is stay humble. Letter C, we need to share God's love for others. Alam niyo po yun, di ba? Proverbs chapter 11 verse 30. Sabi po ng kanta dito, I share, you chosen to be your child, how great thou art. I'll share of your good news. Ang ganda ng kanta, no? So kanina sabi ko, kaya po ginuhitan ko siya Sabi, ito na yung message ko for sa last part ko. Kaya salamat po sa kanta, sa gumawa ng kanta, kung sino man siya. Ito na po yung pinaka-conclusion ng aking lesson na sabi niya is, promotion ang gusto mo, share, stay humble, and seek God's holiness. Pag sinare mo yung salita ng Diyos, alam nyo, isang promotion po na masasabi ko po sa inyo, pag nag-share ka ng salita ng Diyos, nakapag-witness ka, makita mo, may nag-change ang life, nababago ang buhay niya. Diba? May nagsusurrender. Sabi ko nga, paano kaya pag walang nag-share sa akin? Hindi ako nag-surrender. No, hindi, kumbaga, wala ako sa ministry. Maybe, meron na akong asawa, 15 ang anak ko, low siyang na ako. Diba? Ibig sabihin, salamat sa Panginoon. Pero, eto ngayon po yung binigay ng Panginoon, and I'm very, very happy po, kasi nasa ministry, nasa gawain ako ng Panginoon. So, ibig sabihin po, gusto mo ba ng promotion? Or demotion ang gusto mo. Pero sa isang woman, after God's own heart, gusto niya po ay promotion. Diba? Yan po ang sinasabi ng Bible, promotion comes from the Lord. Okay, ito po, makikita mo sa mission. Ayun, alam niyo po sa mission ngayon, doon sa church, sa mission po sa Thailand, tapos na po ako. Alam niyo po, meron na pong 2 doon na magpapabaptize. Sabi nga nila, ma'am, buti na lang, nagkaroon ng mission dito. Kasi sila, hindi ko alam yun, pero in-explain sa akin yung parang pag may ganggang ba yun, yung, meron daw silang parang, yung tawag, ma'am? Yung tato na parang kasama, parang pag nagkita sila, uy, kasama ko yun Ayun, basta yun So sabi niya,
Ma'am, alam mo, kasama ako sa fraternity before. Pero salamat, umiyak nga siya. Salamat dahil may mission, na-save ako. And ngayon po, kasama na namin siya nagsosoul winning kahit hindi siya nagpabaptize kasi wala si pastor eh. Hindi pa siya pupunta. Nagsosoul winning na po siya ngayon. Marunong na po mag-soul winning. Kaya alam niyo po, ang part ng church, yung lahat ng nagsusupport ng mission ng Thailand, you have a great part. Salamat po sa inyo. So, ngayon po, sabi nga niya, Ma'am, kung kalooban ng Panginoon, madala ko dito ang ate ko, at least masave din siya. So, ibig sabihin, may burden na talaga siya sa kaluluwa. So, mga kapatid, masasabi ko po sa inyo, as a woman after God's own heart, ikaw yon at saka ako, pwede mo itong i-apply yung 5 to. Understand God's purpose. Bakit ka na-save? Unite God's power. Undefile God's perfect plan in your life. And feign God's promises. Uphold that God's promotion. Kahit isa lang po yung matatandaan mo ngayon sa sinabi ko. Alam nyo po, pag ginawa mo ang isang na yon, tiyak ko, mag-glorify mo ang Panginoon. Sa mga bisita namin, kung hindi pa po talaga kayo tumanggap sa Panginoon, pwede po makamtan niyo po yung sinasabi po ng woman after God's own heart. So sabi po dito, gusto mo bang i-bless ng Panginoon? Stay with the source of blessing, which is God. Sino ba yung source of blessing? Ang Panginoon. Huwag kang mag-quit. Stay ka lang sa kalooban ng Panginoon. Therefore, bilang woman after God's own heart, we need to work. Gumawa po tayo. Huwag po tayo yung nakaupo lang. Ma'am, pilay ako, baka hindi ako pwedeng mag-soul winning. Ma'am, pipi ako, ganito. May kapansanan ako. Hindi. Alam mo, marami kang pwedeng gawin. Una, manalangin ka. Panalangin mo ang pastor, ang mga nasa likuran ng pastor. Marami kang pwedeng gawin. So, we need to work. Work as a woman after God's own heart. Ito po. Work with godliness, results of good works. Good works connects to reward. Ulitin ko po. Work as we need to work because if we work, pag gumawa tayo, as a woman after God's own heart, work with godliness. Gumawa ka na may, kumbaga, napakadaki godliness, maka-Diyos. Kasi pag gumawa ka na para maka-Diyos, ang resulta po niyan ay magandang trabaho. Pag merong magandang trabaho, ang resulta po niyan ay reward. O, ano ba ang gusto mo? Reward? Or wala lang? Siyempre, bilang isang gumagawa, ang expect mo, merong bunga. Ano yung bunga? That's reward. So, ibig sabihin po, bilang isang anak ng Panginoon, lilagay ng Diyos ikaw dyan. Sabi po dito, therefore, put in your heart. Ilagay po natin ngayon sa puso natin. Pinili ka, pinili ako ng Diyos sa kanyang puso, na galing sa kanyang puso as a server, not a quitter. So, ulitin ko po, therefore, put as a woman after God's own heart, we are chosen a woman after God's own heart as a server, not a quitter. So, pag umalis ka po sa kalooban ng Panginoon, masasabi mo, hindi ka server, quitter ka. Una, ano bang purpose niya? To glorify God. So, ibig sabihin po, manatili ka lang sa kalooban ng Panginoon at ibibless ka niya. So, ano po ngayon ang decision mo bilang woman after God's own heart? Bilang iniligtas ng Diyos, ano po ang decision mo? So, sa mga bisita namin, pwede po kayong mag-decision ngayon. Ano yung decision mo? Ano yung desire mo ngayon? At ano yung design sa buhay mo? Kailangan po natin kasama natin ang Panginoon. So, hopefully po na naging blessing po yung maiksing devotion, mahaba na yata. And hopefully po na ito po ay pwede po nating i-apply sa buhay po natin. So, maraming salamat po. Tayo pong lahat ay magsitayo. Bago po tawagan si ma'am, mag-closing prayer po muna. Tayo po'y manalangin. Kung ngayon po kayo ay nangusap ang Panginoon, nasa sa inyo po,
pwede po kayo mag-pray personally habang ako'y nagpo-pray. Panginoon, salamat po sa biyaya na binigay niyo po sa amin. Thank you, Ama, sa privilege. Salamat, Ama, sa reminder niyo po, Panginoon, sa amin na bilang woman, bilang babae na nanggaling sa iyong puso, ay tulungan niyo po kami na magampanan ang aming responsibilidad bilang isang anak ninyo. Especially, Panginoon, gusto po namin na mapaglingkuran po kayo ng taos sa puso. Kaya tulungan niyo po kami na mapaglaanan po kami kayo talaga namin ng pagmamahal na tinatawag naming oras para maglingkod. Kaya tulungan niyo po. Salamat sa mga kababaihan na sila po ay natyagang nakinig. Mai-apply po, Panginoon, nila ito. Thank you po, Holy Spirit. Salamat. At kayo po, Panginoon, ang tumulong. Kayo po, Panginoon, nagbigay ng instruction sa buhay po namin. Salamat sa opportunity ito. Mahal po namin kayo. Kaya itong samot tiling at dalangin po namin sa matamis makapalang pangalan ni Jesus. Amen.